Mga templo para sa mga sinaunang Diyos, libingan ng mga nakalimutang hari at kalendaryong pang-agrikultura. Iyan palaging ikinukwento tungkol sa mga dakilang monumento ng bato noon. Pero may problema, hindi matibay ang paliwanag na ito. Dahil ang mga estrukturang ito sa buong mundo ay may lihim na pinagsasaluhan. Isang obsesibong pag-aayon sa mga bituin na lampas sa kailangan ng magsasaka o pari. Parang binabantayan nila ang galaw ng isang bagay. Kapag nadiskubre natin na ang pinakamatandang itinayo, 12,000 taon na ang nakalipas ay parang mapa ng langit noong pandaigdigang sakuna, di maiwasang tanungin, mga lugar lang ba ito ng pagsamba o sila ay walang kamatayan? Mga paalala bago simulan ang paglalakbay na ito kung saan susubukan nating sagutin ang nakakabagabag na tanong na ito. Inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami at hindi ma-miss ang aming mga susunod na video. Ang Göbekli Tepe sa puso ng makabagong Turkya ang pinakamatanda sa mga misteryong ito. Natuklasan noong 1974 sa ilalim ng libu-libong taong alikabok, nagbunyag ito ng katotohanang mahirap tanggapin ng opisyal na kasaysayan. Noon pang 11,000, 600 taon na ang nakalilipas, kaya na ng tao na magtayo ng mga dambuhalang templo na kahanay ng may nakakamanghang katumpakan sa mga bituin. Pero bakit? Bakit gagastusan ng malaking yaman sa panahong hamon ang araw-araw na pamumuhay para magtayo ng bagay na hindi naman ginagamit sa pangangaso, pagkain o pagtatanggol sa sarili? At saka, yung mga misteryosong simbolo na yon, yung mga haliging may dekorasyon ng mga hayop na ang ilan sa kanila ay hindi naman talaga matatagpuan sa lugar na iyon. Mga buwitre, alakdan, leon, mga inukit na hayop ng mga kamay na alam ang kanilang ginagawa. May ilang mga iskolar, kabilang na ang inhinyerong si Martin Sweatman, na nagmungkahi ng isang matapang na teorya na ang mga simbolong iyon ay maaaring nakatagong representasyon ng mga konstelasyon sa kalangitan. Na ang Göbekli Tepe ay, sa katunayan, isang mapa ng kalangitan mula 12,000 taon na ang nakalipas kung kailan may isang pangyayaring yumanig sa mundo. Nagsimula ang Younger Dryas, isang misteryosong panahon ng yelo na tumagal halos 1 milenyo. Ang mundo na nagsimulang uminit matapos ang panahon ng yelo ay biglang lumamig, bumaba ang antas ng dagat at buong mga espesye ang naglaho. Ang sibilisasyon, kung matatawag, ay dumanas ng trahedyang mag-iiwan ng permanenteng bakas sa alaala ng sangkatauhan. Bagamat pinagtatalunan pa ng agham ang sanhi, may teoryang mas tinatanggap ngayon. Ang pagbangga ng kometang mula sa kumpol ng mga Taurid hindi basta-basta kometa. Isang bagay mula kalawakan ang tumama sa Hilagang Amerika na nagdulot ng pandaigdigang sunog, nagpadilim sa araw dahil sa alikabok at nagsimula ng mini panahon ng yelo. Nakabatay ang teoryang ito sa obserbasyon ng mga sedimentong mayaman sa iridium at microspherula ng salamin na natagpuan sa iba't ibang kontinente. Ang mahalagang tanong sa atin, kung totoong nangyari ito, may nakakita, may nakaligtas, at siya ba ang nagtayo ng Göbekli Tepe? Ang bato ng buwitre, isang mahiwagang haligi ng lugar, ay nagpapakita ng ibon na nakabuka ang pakpak, bilog, at iba pang simbolo na ayon kay Sweatman ay nagpapahiwatig ng ayos ng kalangitan. Ang araw na nagbago ang lahat ay parang tanda mula sa langit. Parang nais ng mga tagapagtayo na ikulong sa oras ang langit at sabihing, ganito ang itsura nito noon. Tandaan, kapag bumalik ito, mauulit-ulit. Dahil kung may isang bagay na palagian sa sinaunang kosmolohiya, ito ay ang paikot na pagdaloy ng panahon. Hindi tinitingnan ng mga sinaunang tao ang oras bilang isang palaso, kundi bilang isang bilog. Bumabalik ang lahat ng bagay, bawat sakuna, bawat muling pagsilang, bawat siklo at ang langit ang orasan. Maging sa Stonehenge, libu-libong kilometro sa kanluran, makikita ang parehong pagkahumaling. Ang tanyag na bilog ng mga bato na tinatayang 5,000 taon na ang nakalilipas ay perpektong nakaayos sa summer solstice. Pero higit pa roon, tila may ilang bato na inilagay para sundan din ang siklo ng buwan, ang mga eclipse, at marahil iba pa. Marahil mas matanda pa ito. May mga bagong tuklas na nagsasabing posibleng may mas lumang estruktura rito, mas primitive at itinayo pa 10,000 taon na ang nakalipas. Sino kaya ang nagtayo ng mga iyon? Alam niya ang ginagawa niya, kabisado ang galaw ng kalangitan at mga pag-uulit. Kaya naman mapapaisip ka, posible kaya na ang Stonehenge ay isa ring celestial na arkibo?
Hindi lang ito gamit sa pagsubaybay ng panahon, kundi para matandaan kung kailan muling magiging delikado ang posisyon ng langit. May mga arkeoastronomo na nagsabing posibleng minomonitor ng lugar ang Saros cycle para mahulaan ang eclipse. Kasama rin dito ang pagdaan ng mga kumpol ng kometa gaya ng ulap ng Taurid. At paano kung ang Stonehenge, kagaya ng Göbekli Tepe, ay isang alarm clock o babalang bato? Ngunit hindi rito nagtatapos ang misteryo. Mula Inglaterra hanggang Sahara, may isa pang tagapagbantay ng panahon sa disyerto. Sa isang lugar na ngayon ay tuyot at hindi kaaya-aya, ngunit noon ay duyan ng mga lawa at halaman. Naroroon ang lugar ng Nabta Playa, sa timog ng Ehipto. Hindi ito kasing tanyag ng Stonehenge, ngunit kasing tanda rin ito at marahil mas eksakto pa. Dito rin, ang mga tao noong panahon ng Neolitiko ay nagtayo ng mga bato. Inayos ang mga ito sa mga bilog at inihanay ng may kasinopang tila hinahamon ang ating pananaw tungkol sa pagiging primitibo. Ang mga bato ay nakaharap sa langit, partikular sa Sirius at 3 bituin ng Orion. Ang parehong mga bituin na, makalipas ang ilang libong taon, ay kakatawanin ng mga Ehipsyo sa mga piramid ng Giza. Ang mga iyon din, sa mitolohiyang Ehipsyo, ay kumakatawan kay Diyos Osiris, Panginoon ng kamatayan, muling pagkabuhay, at walang hanggang siklo. Kaya hindi maiwasang itanong kung bakit ang mga bituin at ang puntong iyon sa langit. Hindi lang magagandang konstelasyon sina Orion at Sirio, kundi panandang celestial din. Ginamit daw ito ng nagtayo ng Nabta Playa para markahan ang simula ng siklo. Ang precession ng mga equinox ay isang mabagal na pag-ugoy ng aksis ng mundo na nagbabago sa oryentasyon ng kalangitan sa loob ng humigit kumulang 25,920 taon. Isang galaw na di pansin sa buhay, ngunit malinaw sa mga matagal nang nagmamasid sa kalangitan. Narito ang tanong, sino talaga ang mga tagamasid na ito at paano nila nalaman ang siklong kailangan ng maraming henerasyon ng pagsukat? Maaaring hindi sila modernong siyentipiko, kundi mga pari, shaman o tagapangalaga ng alaala ng langit. Paano kung ang precession ay hindi lang astronomical kundi susi rin sa pag-unawa ng paikot na panahon ng sakuna? Bakit kaya sa tiyak na yugto ng siklo nagsasama-sama ang mga alamat ng pagkawasak, baha at apoy mula sa langit? Alam ito ng mga Maya, Ehipsyo at marahil ng Sumerian din. Ayon sa Popol Vuh ng mga Maya, nilikha at ilang beses nang winasak ang mundo. Una, mga taong putik, sunod mga taong kahoy, pero nilipol silang lahat. Ang una dahil mahina, ang pangalawa dahil walang kaluluwa. Isinilang ang mga bagong tao mula sa mais. Ngunit winakasan ng galit ng Diyos na si Hurakan, puso ng langit ang mga lumang mundo. Dito rin nagmula ang salitang hurricane. May isang bahagi, particular, na nagbibigay linaw. Ang mga langit ay nagdilim, ang mga bundok ay nagbaliktaran, ang mga hayop ay naging mga kaaway, ang lupa ay tuluyang nabaliw. Mga alamat lang yan, sasabihin ng iba. Kung ganon, bakit pareho ang kwento sa Veda ng India, tableta ng Sumerian, kwento ng aborihinal na Australiano, at malaking baha sa Genesis? Nagbabago ang wikat mga Diyos, ngunit iisa ang diwa. Bumaba ang hatol mula langit, nilamon ng tubig ang mundo, at muling nagsimula ang lahat. Hirap ang agham tanggapin ang pag-uulit-ulit. Mas gusto nilang ituring na tuwid at tuloy-tuloy ang kasaysayan. Ngunit iba mag-isip ang sinaunang sibilisasyon. Para sa kanila bilog ang panahon. Bumabalik ang lahat ng pangyayari. May simula at wakas bawat panahon, at ang langit ang salamin nito. Dahil dito nilikha ng mga Maya ang long count, ang pinakamisteryoso nilang kalendaryo, na nagsimula sa isang napakalayong petsa, noong 3,114 na BC, at nagtapos para sa marami noong 2012. Ngunit hindi tinutukoy ng mga Maya ang katapusan ng mundo, kundi ang pagtatapos ng isang panahon, ng paglipat, ng pagbabalik. Ang pagbabalik na iyon, gayunpaman, ay minarkahan ng isang pagkakahanay ng mga bituin. Ang araw, sa panahon ng winter solstice, ay sisikat sa mismong gitna ng galactic center, sa isang pagkakahanay na nangyayari lamang isang beses tuwing 25,850 taon. Muli, ang precession, muli ang langit ay bumabalik sa sarili nito na parabang ang kalangitan ay isang napakalaking mekanismo, isang orasan. Kapag bumalik ang orasan sa petsang iyon,
May nangyayari pero ano? Ito ang tanong na bumabagabag sa mga nag-aaral ng malalaking siklo ng kasaysayan. Bakit tila pareho ang mensahe ng megalito, tradisyong pasalita, alamat at mga katedral noong gitnang panahon? Mag-ingat kapag bumalik na sa kanilang mga pwesto ang mga bituin. Dahil sa sandaling iyon ay nagbubukas ang isang pintuan, isang di nakikitang hangganan sa pagitan ng dati at ng susunod. Sa mitolohiyang Griego, si Kronos, ang panahon ay lumalamon sa kanyang mga anak. Sa Norse, ang paikot na panahon ay nagdadala sa Ragnarok, ang takip silim ng mga Diyos, na sinusundan ng muling pagsilang. May sariling siklo ang Biblia, mga pangkat ng 7 at Apokalipsis, na hindi wakas kundi pagbubunyag ng katotohanan. Kung katang-isip lang ito, isa ito sa pinakamakapangyarihang naisip ng tao. Pero paano kung hindi nga ganoon? Kung lahat ng mga tinig na ito, mula sa bawat sulok ng mundo, ay pabulong na nagsasabi ng iisang katotohanan. Na ang mundo ay paminsan-minsan tinatamaan, na ang langit ay paminsan-minsan nababasag, at na may isang tao, noong panahong nakalimutan na, ang nagtangkang mag-iwan sa atin ng mensahe. Isang mensahe mula sa mga batong di gumagalaw, tahimik, at walang hanggan, nakahanay ng tumpak sa langit na unti-unting nagbabago. Hindi ito nagkataon lang. Gumagalaw ang langit, hindi ang mga bato, pero ang mga bato ay nakatitig sa puntong iyon at nagsasabi kung kailan mauulit ang lahat. Maghanda kayo. Sa mga nakaraang dekada, lumitaw ang bagong teorya ng paulit-ulit na pagbangga sa pagitan ng heolohiya at astropisika. Ayon sa ilang iskolar, may humigit kumulang 12,000 taon na pagitan kung kailan tinatamaan ang daigdig ng matitinding pangyayari tulad ng pagbangga ng kometa, pagbabago ng magnetikong direksyon at sakunang klima. Hindi ito science fiction, ito ay estadistika. Noong 2007, isang grupo ng mga siyentipiko ang naglathala ng isang pag-aaral na kilala bilang Younger Dryas Impact Hypothesis. Ipinapakita ng datos na heolohikal ang nakakagulat na pagkakatugma ng simula ng Younger Dryas at presensya ng metalikong mikrospera, uling mula sa pandaigdigang sunog at patong na mayaman sa platinum at iridium, mga metal na sagana sa asteroid ngunit bihira sa mundo. Mga palatandaan na hindi mapagkakamala ng banggaan mula sa kalawakan. Pero mas nakakabahala sa datos na ito ay ang hinaharap, hindi ang nakaraan. Dahil ang kometang pinagmulan na maaaring nagdulot ng pangyayaring iyon, ang pinagmulan ng ulap ng Taurid, ay patuloy pa ring tumatawid sa orbit ng mundo hanggang ngayon. Taon-taon tuwing Oktubre at Nobyembre, tinatawid ng mundo ang ulap na ito na ngayon ay nagdudulot lang ng ulan ng mga bulalakaw. Paano kung sa mga pirasong iyon ay may nakatagong mas malaking nakamamatay na masa? Nadiskubre ng mga astronomo na ang ulap na ito ay may lamang mga bagay na 10-10 kilometro ang laki at lumilitaw kada 3,000 at 200 taon. Tumataas ang densidad ng debris ng paikot. Tila ba ang orihinal na kometa habang nagkakapira-piraso ay nagpapadala ng kumpol sa regular na pagitan? Pero may isa pang bakas, mas banayad pa, na hindi nakaukit sa bato kundi sa kalendaryo. Taon-taon tuwing Oktubre at Nobyembre, humihinto ang sangkatauhan para alalahanin ang mga yumao at ipagdiwang ang mga sinaunang ritual gaya ng Araw ng mga Santo, Araw ng mga Yumao, Dia de los Muertos, Samhain at Halloween. Pero kahit magbago ang pangalan, nananatili ang diwa. Sa panahong ito, ayon sa maraming kultura, numinipis ang tabing ng mga mundo. Naririnig ng buhay ang yumao at naglalakad ang yumao sa piling ng buhay. Ang hangganan ay laging nagaganap tuwing simula ng Nobyembre kapag dumadaan ang daigdig sa bahagi ng kalawakan na tinatawag ng mga astronomo na Taurid Complex. Bakas ng labi ng kometa na posibleng mapanganib. Saktong lumilitaw sa langit ang mga Pleiades, mga bituing iginagalang, kinatatakutan at inaalala ng sinaunang kultura. Para sa mga Celt, ito ang bagong taon. Para sa mga Maya, ganun din. Tanda ng bagong yugto ng kalendaryo ng mga Griego, luha ng magkakapatid ni Atlas para sa mga Ehipsyo at pagbubukas ng madilim na siklo. Kahit saan, nariyan ang kamatayan. Dito pumapasok ang duda. Paano kung hindi basta pinili ang petsang ito? Paano kung anibersaryo ito, hindi lang simbolikong paglipat? Ang alaalang nabaluktot at naging ritual ng totoong pangyayari. Isang gabi kung kailan ang langit ay nagbago magpakailanman, isang sakunang nangyari noong malayong taglagas ng mundo na ipasa hindi sa pamamagitan ng mga salita,
kundi sa pamamagitan ng mga ritual. Paano kung tuwing taon, sa pagsindi natin ng kandila para sa mga yumao, ay hindi lang natin pinararangalan ang mga ninuno, kundi hindi natin namamalayan na sinusubukan din nating alalahanin ang isang araw na bumagsak ang mga bituin, nagdilim ang araw at nagbago ang mundo. Madaling sabihing ang mga koneksyong ito ay pagkakataon lang o pseudoscience. Iyan ang pinakamaginhawang sagot. Pero kapag ang parehong mga kwento, parehong mga pagkakaayos, at parehong mga siklo ng panahon ay lumilitaw ng magkakahiwalay sa 12-dosenang kultura na pinaghiwalay ng mga karagatan at libu-libong taon. Hanggang kailan natin masasabing nagkataon lang ito? Hindi ba mas hindi makatwiran maniwala sa walang katapusang pagkakataon kaysa sa teorya ng iisang sinaunang alaalang pinagsasaluhan ng lahat? Kung totoo ngang 12,000 taon na ang nakalipas, may kumetang nagbago sa klima, nagdulot ng pagkawala ng species, pagbabago ng karagatan, at pagkabura ng sibilisasyon, maaaring konektado rito ang kwento ng Baha sa Biblia, ang mga mito ng Sumerian tungkol kay Jusudra, ang alamat ni Deucalion sa Gresya, ni Manu sa India, at ni Viracocha sa Andes. Hindi lang basta mga alamat ang mga ito, kundi mga alaala na nagkunwaring mito, mga alaalang na ipasa sa mga henerasyon na may pambihirang lakas na ni ang panahon ay hindi kayang burahin. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang mga kwentong iyon sa mga tableta, awitin, banal na teksto, at lalo na sa mga batong na natiling matibay sa paglipas ng panahon. Parang bantay, matatag na nakatayo ang mga bato ng Karnak sa baybayin ng Bretagne. Di gumagalaw sa libu-libong taon, para silang alon na naging bato na humahamon sa hangin ng dagat. Sa Escocia, sa Callanish, nakahanay sila na parang tahimik na hukbo, nakapila sa mga bukirin, may bigat ng isang nagbabantay ng lihim. Sa Mnajdra sa Malta, hinihintay nila ang paglubog ng araw na tuwing 2 beses sa isang taon ay perpektong tumatama sa kanila na parang talim. Nandoon ang mga piramid ng Guatemala, nilamon ng gubat at nakatago sa ilalim ng ilang siglong patong ng mga dahon at katahimikan, parang mga nakalimutang higante. Ang mga monumental na estrukturang ito ay tila magkakapareho, nakatingala, nakahanay ng may presisyon, at nakaharap sa langit na parang may hinahanap. Mukha silang hindi lang basta itinayo para tumagal, kundi parang may hinihintay pa. Maaaring iniingatan nila ang alaala ng panahong ang langit ay naging banta at may nangyaring traumatic. Nasunog ang langit, nag-iba ang asal ng araw, yumanig ang lupa, nilamon ng karagatan ang mga baybayin, at nawala ang liwanag, tanging kadiliman ang iniwan. Posible kayang ito ang totoong kahulugan ng mga sinaunang lugar na ito? Isang mensaheng hindi isinulat kundi inukit sa ayos, mga anggulo, at laro ng liwanag at anino. Isang kodigo sa wika ng kalangitan na tanging tumatagal sa panahon. Isang tiyak na araw, petsang nakaukit sa mga bituin, punto sa panahon na kung alam lang natin ang kodigo, mababasa natin ito. Paano kung hindi pa dumarating ang araw na yon, o mas malala, kung ito'y babalik pa? Ang ulap ng Taurid ay umiikot na parang tahimik na espada sa langit. Naroon ang mga palatandaan, pero tumigil na tayong tumingala. Nakalimutan na natin ang langit. Akala natin ang oras ay atin, ang kasaysayan ay tuwid, at sapat ang teknolohiya para iligtas tayo. Pero paano kung noong huling beses na pinili ng langit na tamaan tayo, isang sinaunang lahi ang nagpasyang ipamana ang kakilakilabot na kwentong ito sa mensaheng inukit sa bato? Paano kung tayo naman ngayon ang magsikap i-decipher ang sinaunang kwentong ito? Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong opinyon, at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho. Hanggang sa susunod na kwento.